Umaga po, alas 12:10. Ating pag-usapan po yung mga soldiers of good government na nananaig sa halalan na ito. Ang ilimitahan lang natin sa mga kilalang kilala na mga kandidato. Number 1 po si Benji Magalong ng Baguio ay nanalo. Number 2 po, ay hindi naman sabi natin nanalo, lamang. Ganun lang siguro, pinakamagandang doon. At sa Pasig naman po, ang layo ng lamang ni Vico Soto. Tapos sa Manila din, ang layo din ng lamang ni Isko sa Manila. Tapos sa Quezon City, mas lalong malayo ang lamang ni Joy Belmonte sa Quezon City. So, yan po. O dato gamblang, napia mapita. Tibet. Okay, so ngayon, ito lang po, medyo natutuwa po ako kasi marami pa rin mga tinatawag na silver lining. Yan po sila mga ilaw sa dulo ng mga kuweba, madilim na kuweba. Ito po yung mga magagaling na mga, nakikita ko na magagaling na mga kandidato, mga opisyal ng bayan. Ulitin ko lang, si Magalong, si Baguio, si Vico Soto, si Isko, at saka si Joy Belmonte sa Quezon City. So, at least, hindi rin tayo, ito mga binigay ng Panginoon na mga nanalo, at saka, generally speaking, ay mukhang maganda naman ang turnout at pasalamat ako numero 1 po. Alam mo saan ako napapasalamat dahil sa ganito ay dito po sa ginawa po ni Attorney Jerel Harold Respicio na kung di dahil sa kanya na pinoint out niya yung kakulangan sa COMELEC na sinasabi niya na dapat nakalagay na huwag muna i-connect sa internet ang ACM machines o mga computer ng mga kada presinto bago kung hindi pa nakapagpadala hindi pa nakapag-imprinta ng resulta. Kaya ito, medyo may laban tayo. So ito po ang nangyari. Una, ipakita ko sa inyo yung resulta ng karera ng eleksyon sa Baguio City. Sa Baguio City po si Benji Magalong ay lamang ay may 50,936 na siya. Ang pinakamalapit niya na kalaban ay si Mark Go, may 40,775. Tapos sa pangatlo ay si Bumugaw Benny, independent. At yung pangatlo si Mark Andrew Directo. Marami sila kumandato. Ang panglima ay si Rian Cayetano. At ang pang-anim ay si Abdul Camo. 62 ang boto ni Abdul. Tsaka 313 ang boto ni Cayetano. So, ibig sabihin, wala naman without joking at all, ibig sabihin, hindi po kayo nangampanya. Ganun po siguro ibig sabihin. Ngayon, kilala natin po si Benji Magalong na isa sa pinakamagaling na mayor sa buong Pilipinas. Magaling po siya sapagkat sa sukatan ng tinatawag na good government. Siya po ay nag-adhika na walang korupsyon na pagiging mayor. At hinog na siya, pangatlong term na niya, at pwede na siya umakyat sa, pwede siyang mag-by vice president, president, pwede rin siya umakyat sa senador. Pero mas magaling ang kanyang kaisipan, mas matalino siya sa pagpatupad ng mga pagiging executive, pagpatupad ng batas. So, most likely, dapat doon siya ilalagay sa pagiging president o vice president. Kasi nga, ang galing ng ginawa niya sa Baguio. Kumbaga, hindi ito usapin ng pagsasagawa ng batas. Kung pagsasagawa ng batas, dapat senador siya. Pero dahil po sa gano'n na pinakita niya, na-maintain niya, ibig sabihin, the people of Baguio have been loving what Benji Magalong have been doing. Alam mo si Benji Magalong po ay graduate po siya ng magna cum laude sa Philippine Military Academy. At nag-retire yan bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group. Yung pwesto ngayon ay hinahawakan ni General Nicolas Torre. Yun yung mga pwesto dati ni Brigadier General dati siya. Major General Benji Magalong. Ang kanyang mga record sa panabraho ay katapatan sa bansa. At pinakita niya po yan sa mga serbisyo niya na ilang beses niya rin binuhos ang kanyang buhay sa sa serbisyo. At yung kung nakikita natin ang kinang niya nung siya ay ang ginawa niya
ay inexpose niya yung mga ninja cops nasama dyan, na-expose si Albayalde, Oscar. So yan po ang nangyari kay Benji Magalong. Sana nga hiramin namin si Benji Magalong sa aming bayan para siya na lang maging mayor. Hindi naman pwede. So nabinigyan siya ng gantimpala ng mamamayan ng Baguio City. So yan po ang kanyang ang example na sinasabi ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan o di kaya ito naman sa vice mayor niya si Uluwan Faustino, pero hindi niya kapartido. Ang partido ni Benji Magalong ay NPC. So anyway, sa pagdating naman sa Congress dito sa Baguio City, ang lone district na Congress nila sino ba? Si Mauricio Dubogan ang lamang. So 42,000. Okay? So ganun lang man po ang ating pasalamat yan at nanaig po yung tinatawag na good governance. Dito naman tayo sa Pasig pumunta. Dumako tayo sa Pasig. Sa Pasig naman po, lamang na lamang po si Vico Sotto. Ang layo po ng lamang. Milya-milya. Kahit ano pa. Kahit ano pang gagawin. Kahit lumipad pa sa buwan si Sara Diskaya, hindi mananalo. Tingnan natin sa Pasig. Ang layo na yan, sigurado na yan. With 75% votes coming in, 392,000 si Vico Sotto. Ang kanyang kalaban si Diskaya, 10% nga lang yun. Wala pang 10% ng kanyang boto, 32,000 lang. So, ganun ka-epektibo po. Nagbibigay po ito ng liwanag sa mga politiko na nanalo ngayon na pwede pala rin na magiging tapat sa bayan at mananalo ka rin. At hindi mo na kailangan magnakaw sa bayan para mananatili kang manalo, para sa eleksyon. Hindi kagaya ninyo po na marami po sa mga politiko sa atin ngayon nagnakaw para may magagamit din sila pang eleksyon pagdating sa halalan. So yan po ang pinakita ni Vic Sotto. Ang lakas din na dating ng kanyang vice mayor. At ang vice mayor niya po ay si Dudut Jaworski, anak ni Robert Jaworski, na may boto siya na 324,000 at ang tinalo niya ay Iyo Caroncho Bernardo. So tapos ang 79,000 lang siya. So po si De La Cruz, Kuya Mark, ang layo niya. Okay? So ganun ang kanilang councilors, hindi ko natin banggitin yan. So yung sa kanilang Congress ay si Roman Romulo na congressman na incumbent ay nanalo. Ang kalaban niya si Christian Sia na yung sinabpina at pidisqualify ng COMELEC dahil sa pambabastos na mga salita laban sa mga single mothers ay 18,000 lang. So, ganun po katindi. Ibig sabihin na ipakita po nila sa Pasig na ang pagiging mabuting politiko na hindi ka na nanakaw sa pera ng bayan ay nagbibigay din ng buhay para sa kanilang karera sa politika. So ngayon, 81% na po na boto ang nabilang sa Pasig. So kung 81%, wala nang question na mananalo na talaga sila. So pinakita naman ni Vico Sotto ang pagiging maayos na pamahala sa Pasig at kumbaga ang tagal-tagal ng mga trabaho sa Pasig na ang kanais-nais po sa ginawa niya nung siya sa second term niya ay yung ginawa niyang regular employees ang mga empleyado. Karamihan sa empleyado, more than kalahating empleyado sa Pasig City. At ang City Hall dati na pinagawa ng mga Eusebio ay kung alam niyo Leaning Tower of Pizza, parang Leaning Tower of City Hall, na City Hall din yung City Hall, kaya kinukondina at ipapagiba at nagpatayo ng bagong City Hall si Vico Sotto. At sa tingin ko malapit na matapos. Okay? So, hoping that they will be seeing pangatlong term na kasi ni Vico Sotto. Gusto ko na sila naman maglaban-laban sa pagka-presidente o vice-president. Ang kalaban niya si Benji Magalong, pero pares lang mga magagaling. At sa pagka-bising presidente, pwede na rin sila na.
Kung senator, ayaw ko na maging senator sila kasi ang trabaho nila, sikat sila sa pagpatupad ng batas, hindi sa pagsagawa ng batas. So ito naman, dadako naman tayo po sa Manila. Sa Manila naman po ay milya-milya rin ang lamang ni Isko Moreno. Ang alam ko kung bakit siya pinili ng Manileño over and above the others ay sapagkat po ay nagiging successful yung sa kanyang kanyang pagiging mayor nung unang term niya. At hinangaan siya ng mga Manileño. For the first time, nagkaroon ng pabahay ng mga condominium, no? Condominium, mayroong binondominium. Yan po ang pinaka-marka ng kanyang pagiging pamamahala. Although maraming alingas-ngas na sinasabi na binenta niya kuno yung yung Divisoria Mall o Divisoria na kung ano, pero that's beyond the point kasi pagbebenta naman ng anumang asset ng syudad ay hindi mangyayari kung ayaw ng mga konsihal, kung kung walang resolution ng mga konsihal at mga ng majority. Okay? At saka si Hani Lacuna rin noon ang vice mayor na siyang parang speaker o parang presiding officer ng City Council ng Manila nung pinatayo yun. Ang kanyang marami siyang pinaganda ng mga ospital, hindi ko lang alam bakit parang hindi pa natapos nung umalis siya, ay kailangan balikin tapusin niya ng inumpisahan niya na papagawa sa ospital ng Maynila na pirang isang world class na ospital sa Pilipinas. So, at marami siya po nag-introduce ng maraming mga social welfare programs para sa mga senior citizens na kinausap niya lahat ang may mga negosyo sa Manila, natanggapin pa rin ang mga lolo na kung gusto magtrabaho at kaya pa magtrabaho. Kaya yan po ang marka ni Isko Dumaguso Moreno. Ang lumaban siya sa pagka-presidente, hindi siya pinalad at pero nagmamarka na rin po yung kanyang galing at nagkataon lamang na mas popular ang kalaban niya kaya hindi siya nanalo. Nagsama kasi noon si Sara Duterte at saka si Bongbong Revilla, Bong Marcos. Kaya nawala siya sa process. Dapat nga sana magkasama sila ni Leni Robredo at saka sila ni Manny Pacquiao. Nag-usap-usap na sana sila noon pero hindi naman natuloy. But anyway, ang narinig ko sa tinulungan din siya ni Sara Duterte sa kampanya nung umikot-ikot sa Metro Manila ng mga kampanya at sinabi pa ni Sara Duterte kuminsan pwede daw sa mag-usap ni Isko, wala man silang problema sa dalawa at para sa 2028 na election, pwedeng siyang presidente, pwede si Isko ang presidente at kung sino sa kanilang bibigay ay siya magiging vice president. So yan po si Isko Dumaguso at katubayan din po yan na isang magandang gawain sa yung ikaw ay panunungkulan mo ay magdudulot din ng malaking laban para ikaw ay mahalal ulit. So, ngayon kung titingnan mo, marami ako narinig na mga bigay-bigay ng pera sa kalaban pero hindi na naig yung bigayan ng pera sa para iboto pa ulit si Isko. May narinig ako hanggang 12,000 daw binibigay. Pero hindi ko naman alam kung totoo yun. Kinikwento kay SB at saka kay Hani. Tapos si kumpara na nanalo, si Isko. Ngayon, titingnan naman natin dito sa si Joy Belmonte. Si Joy Belmonte naman, ito naman ang ating tingnan. At isa ring maganda rin ang kanyang record sa pagiging mayor. So ilagay natin si Joy Belmonte. Ito. Quezon City. Tingnan mo naman, ang layo lamang, 1,033,669, 71%. Ang kalaban niya pinakamalapit si Diosdado Velasco na 20,000 lang. Tapos si Cabalo Jonathan, 13,000. Si Jota Rolando, 8,551. Tapos si Noli Navat, 4,229. So yan po, ang vice mayor niya si Gian Soto, anak ni Tito Soto, na 41,000. Si Villarta Dante tinalo. So anyway, kung titingnan natin, hindi lang ko conforme sa mga
naging congressman niya. Sa congressman niya ay 6 distrito eh. 6 na distrito na rin ito. Ayun. Sa District 1, si Arjo Atayde. So, 88%. Lamang siya kay Bingbong Crisologo. 62,000. So, bali, ang lamang is 26,000. Tapos, itong anak ni Rapi Tulfo, panalo pa rin, 187,000. Ang tinalo niya, pinakamalapit si Attorney Virgil Garcia. Tapos, sa 3rd District, si Franz Pumarin, lamang pa rin. At 79,000 against 59, bali 20,000 lamang kay Reyes, Alan Benedict Reyes. Tapos 4th District, si Marvin Rillo, medyo delikado si Marvin Rillo, baka pwede pa siyang talonin ni Bong Suntay. Tapos sa 5th District, si Vargas ay lamang nahuli dito namimigay ng pera si Vargas. At tapos ang kanyang mga tauhan, no? Kinulong pa ito ni Bong Padua sa kanyang choke point na istorya na kolom sa Rimate. Tapos, ito naman sa 6th District, ang isa lang kandidato, si Ko Pilar, Marivic Ko Pilar. So, walang tawag nito, walang kalaban-laban. Saan bang kandidato dito pala si Ate Roslyn, yung 96,000 din siya, oh. Malapit yan na matalo si Vargas. Si Roslyn po, Rosnono Lim, siya po yung sa Pugo, yung husband niya nasa Pugo. So, yan po yung ating pag-uusapan sa ngayon. Pero ang matindi dito, pwede kong sasabihin, hindi rin pinalad ang isang advocate ng good government na si Trillanes. Ay, nagbas na Trillanes kasi ang layo, 111,000 ang lamang ng ni Along Malapitan na kalaban niya. So, with titingnan natin kung ilang porsyento na ang natitira. O tingnan natin sa Caloocan City. Si Along Malapitan, 333,000 at 76% na ang mga boto na nakarating na bilang. Si Trillanes ay, it's a good start. Maybe next time mananalo na ito si ex-senator Trillanes sa Caloocan. 222,643 po ang boto niya. Sa tingin ko naman ay medyo kabisado mo na kung sa sunod kung sino mga puntahan mo, kung style na pagkampanya. Tapos sa konsyal naman, dito tayo sa pupunta sa mga congressmen. Congressman sa Pasay, sa Caloocan, ang lamang sa 1st District, 76% na buboto na nabilang ay si Oka Malapitan. Tinalo niya yung dati niyang mayor na si Ray Malonzo. So, 191,000 as against 66,000. Tapos sa 2nd District, si Egay Erice. Lumamang siya kay Miss Kahayon. Dati tinalo ni Miss Kahayon si Egay Erice. Pero si Erice, ito yung sumikat na inakusan pa si Comelec sa mga kung ano na mga bribery ng ginagawa. So sa 3rd District naman, si Dean Assis yung walang kalaban. So yan po ang sa sunod na natin pag-usapan yung iba. So sa ngayon, yun lamang muna ang pag-usapan natin sa mga local ng importanteng posisyon sa sa Pilipinas. Okay? Hanggang dyan lang muna at ako'y magsasara na. Sa sunod naman, maggagawa ko mamaya ng tawag nito, ng isa pang vlog. So, Bibian Sarimo, sa panahon ngayon, kung may pera ka, ikaw ang panalo. Pero kung walang kawawa, di tulad noon panahon, ang tinitignan ay yung pagkatao. Pero ngayon, ang pera, tinitignan. Malakas talaga ang dating na may pera. Sa totoo lang. Anwonsi, pera-pera lang po at Magic Makina. Bernard Shaw, magaling dabdaw sa propaganda ang mga Soto. Siyempre, mga kwan yan mga nasa communications business yan Bernard Shaw, marami akong kaibigan na urban poor ng Pasig, despite sa sinabi ni Vico Soto na walang corruption sa Pasig City Hall, yung nakausap ay licensed real estate agent na Pasig, sus baka
di daw alam ni Vico may corruption pa rin sa issuance ng building permits. So, dapat i-erase natin yan. Bigyan mo ko ng kopya, Bernard Shaw, para titirahin natin sila. I-araw-araw natin kung pwede. Zipor Luna, panalo na si Mayor Magalong at nagkukonsid na si Mark Go. Ay, magaling naman na politiko pala doon. Yan ang mga politiko, yung nag-concede ka na. Hindi yung makipaglabanan pa. Sa Bibian Sir, tingin ko pera naman ang napapanalo, Lia Dolnuan, Sir Toto Kausing, nanalo si Digong as mayor. Asa si Bao? O sige, tingnan nga natin ang Davao. Tingnan ko kasi hindi ko alam. Si Dato Gyambang, Mr. Magalong pala, Sir Attorney, buong Pilipinas po pala magaling sa moral government. Tama po, moral government ang correct term. Bernardo Minjula, good evening, Kabunyog. Siyempre, nagdadasal pa ako na makalusot yung Kabunyog. Ang bunyog namin, no? Valerie Serno, Nol TV, magagaling mga mayor. Dato Gyamblang, okay? So buksan ko muna, bago ako laalis, buksan ko po yung kung ano ang resulta doon sa Davao City. Tingnan natin, isang importanteng city rin yan. Ang hirap, ang tagal. Connect error. Okay. Bakit correct error to? Correct error? Bakit correct error? Dali hindi ko magilap yung Magilapin ko muna Davao City. Independent cities. So, Davao City. Ito, Biha, anong resulta sa Davao? Ito, tingnan natin. Tingnan natin anong resulta sa Davao City. Yan. 77% na, 78%. So sa Davao, 100% na? 78% pa lang. So Rudy Duterte, 645,000. 210. At tapos ang kalaban yung pinakamalapit si Carlo Nograles, 79,000. Tapos sa Vice Mayor, si Duterte, Baste, 634. Yung kanyang kakampi dati na si Bernie Alag, na kamag-anak ko, ay 77,588. So, yung congressman, tingnan natin po sa congressman. Okay. First district, si Paulo at saka si Migs Nograles. Lamang si Paulo Duterte, 198,000. Tapos si 48,000 lang si Migs Nograles. Pagkatapos, dito naman si Mags Maglana, na independent candidate at 3,000. Okay. Sa second district, si Omar Duterte. Apo ni Duterte, anak ni Pau, anak ni Pulong, ay 160,000 sa third district, second district. So, sa third district, si Isidro Ongab, 170,000. Tapos, tinalo niya kamag-anak ko, si Nunoy Alag. Tapos, tatlong district lang pala yung Davao City. So, yan lang po ang ating masasabi at magandang umaga po sa lahat, no? Leo Dolnuan, sino pa iba na yun? Bibian Saremo, Juan de la Cruz, Bilmonte ba? Panalo si Bilmonte. Zifi Luna, panalo na si Mayor Magalong. So, at sino pa? Hus Moreno Herbero Jr., Dr. Toto, watching here in Dumaguete City, NPC, ang nang hawod diri sa Amoa. Mo ba? Tingnan ko muna kung anong nangyari doon sa probinsya probinsya sa Negros Oriental. Sino ang gobernador ngayon? Ito, Negros Oriental. Ito
Ito na po, 73% si Sagarbarya ang leading. At talo si Henry Pride Teves. So si Arn na Teves ay hindi makabalik pa. Tapos si Vice Governor naman, si Pritz Diaz, nag-shaton, mayor na shaton. Panalo. Lamang. Tapos tingnan ko sa congressman. House of Representatives. EY versus Mijares. Aba, panalo si EY. So 123,000 as against 68. Dito naman sa 2nd District, sa Garbarya, Maysa, siya lamang ang kalaban na pinakamalapit si Remulyo, EP. Tapos sa 3rd District, si Janice Digamo, panalo lamang. So asawa ni Ruel Digamo ito na yung pinatay ni Teves. Tapos si Janice Teves naman ang kalaban. Talo si Janice Teves. Okay, yan lang po ang nakuha natin. No? So maraming salamat po sa lahat sa pakikinig. Si Hush watching here in Alaska, USA. Wow, thank you. Host, panalo tayo, DDS. Bibian Saremo. Moreno. Okay, Herbert Rivero. Thank you po. Hush, landslide daw. Carolina San Juan. Sana si Bentina wala kaysa i-reach talon. Dapat nga matatanggal mga yan. Okay? Hanggang dyan lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.